Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Ma'am, your agenda na po. Why did you meet with Senator Marcoleta? Wording na kasi yung flight ko. Nag-promise ako sa ma'am, kaso wording na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Ma'am, isa lang action lang doon sa change in leadership. Yung change in leadership lang ba sa House? Tomorrow, promise. Ma'am, po yung visit lang. Ma'am, isa lang. Purpose ng visit lang talaga. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Meron po kasing press conference ngayon ang ating VP Sara kung saan nag-express ho siya patungkol sa change leadership. Isa pa ho ito mga kalita. Dito po sa kabila naman nating litrato, makikita po natin si VP Sara at si Senator Kong Dante Marcoleta. Dito po kasi mga ka-update, sa statement ni Senator Marcoleta, pinuntahan daw po siya ni VP Sara, pinasyalan ho siya at sinabing patuloy ang pagsusuporta sa kanya. Di ba mga ka-update, ang sarap ho sa pakiramdam na itong ating VP Sara at isang napakagaling na senador sa ating bansa nagtutulungan pukusain ang korupsyon sa ating bayan. Di ba mga ka-update? Dito po kasi mga update, nabasa ko lang po dito sa post nga ni Senator Marcoleta, Vice President Sara Z. Duterte express her continued support and confidence for Senator Rodante Marcoleta during her courtesy visit today. O di ba mga ka-update? Ang sarap po sa pakiramdam na makita itong dalawang ating sinusuportahan na nagtutulong-tulong ngayon. Di ba? Kahit na natanggal itong si Kong Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, hindi pa rin ho siya tumitigil sa kanyang pag-iimbestiga sa nangyaring anomalya ngayon sa mga ghost project. Di ba? Yun po ang pinakamagandang nangyayari ngayon. Tapos naman mga kabdita, noong kahapon nga sa naging pagbabanat nila kay VP Sara, ano po ba ang nakuha ng mga congressman kung saan nakita po natin ang isang tapang ng Duterte. Pinakita ho ni VP Sara na kaya niya hong harapin lahat ng aligasyon sa kanya. Sinagot niya ho na mag-isa. Diba? Napabilis nga ho ang interview nga sa kanya mga pag-iimbestiga. Kasi nga ho, wala ho. Nakikita ho sa kanyang mata ni VP Sara ang totoong tapang, ang totoong inosente. Diba? Kaya mga ka-update, pakinggan dito po natin itong naging pahinga ni VP Sara sa naging press conference niya ngayong araw nito. Ma'am, your reaction! Ma'am, statement lang po. Change po in House leadership. Any comment, ma'am? Gusto ko kasi maayos yung interview natin. Yes, ma'am. Wording na kami ma'am. Bukas, promise. Halata na mag-itatapos sa mga July. Ibig namin, di mo pinag-interview si ma'am. Para babata. Set up na sa session.
Bukas daw. Sabihin mo na lang muna yung spider mo, boss. Sabihin mo na lang muna. Ito muna mga ka-update, medyo hindi po malinaw itong naging interview nga kay BP Sara. Kaya ito mga ka-update, isisingit ho natin ito. Parang biglang nagkabayag itong si Sandro Marcos at tila hinahamon niya itong si Saldico umuwi sa bansa natin mga ka-update para di umano harapin daw po niya ang mga aligasyon sa kanya. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin itong si Marcos Jr. Yeah, again, good afternoon, everyone. I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the goings-on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojidi III being the lone nominee for Speaker of the House. Kong, why Bojidi? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, Kong Toby said ayaw niya, and Kong Albi gave way for Kong Bojidi. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojidi. We are a collegiate body. The speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bojidi, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Bojidi. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Bojidi. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo Naku naman. Yan na nga lang na simpleng tanong hindi mo pa masagot. Di ba? Bago pa man magbaba ng pwesto yan si Tambaluslos, ilang araw pa. Alam na ho nila kung sino yung papalit. Saan ka po ba makakakita ng ganun mga kabdit? Na hindi mo pa man alam kung kailan bababa si Tambaluslos, pero alam nila kung sino ang kasunod niya. Di ba? Umuugong na ho yung balabalita noon pa man. Mga 3 to 5 days ago, naririnig na po natin niya si Bojidi. Tapos ngayon mga ka-update, ayaw niya pang aminin na siya ang pumili kay Bojidi. Di ba? Katawa-tawa naman po itong pagsasalita niya dyan. Ilang araw pa lamang, kilala na si Bojidi. Tapos hindi niyo masagot-sagot. Siyempre, automatic na ho yan mga ka-update na kilala nila yung iluluklok nila, yung papalit kay Tambaluslos. Automatic na po yan mga ka-update. silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his... Kita mo yun mga ka-update. Ibang-iba talaga ang mga pamilyang Marcos. Tinitira ho nila yung 51 billion. Ba't hindi nyo ho tignan ito nga? Maghanap ho tayo. 51 billion sa Davao City mga ka-update Grabe ho kasi. Di ba lagi ho nilang tinitira pero yung Manila, ano po ba nangyari? Ano po ba yung nangyari?
Di ba mga ka-update? Sa Davao City mga ka-update, yung 51 billion, may napapatunayan ho sila. May napapatunayan ho silang nagagawa nilang proyekto. Hindi naman po yung katulad dito sa Maynila, dito sa Luzon. Lagi ho nilang tinitira itong Davao City. Ito, lalong-lalo na yan, nakita nyo naman po kung sino yung tumitira, si Sandro Marcos. Lagi ho nilang tinitira. Ito mga update, ipapakita lang ho natin ng mabilisan sa inyo kung ano ba ang nagagawa nitong isang Pulong Duterte sa kanyang nasasakupan. Ayan. Pagkita na po natin. Ayan mga update. Senator Marcoleta, usog ka muna konti. Ayan. Oh. Di ba? Ayan mga ka-update oh. Yan po ba yung 51 billion na hinahanap ni Sandro Marcos? Ayan po ba yun mga ka-update? Ito ba mga ka-update Ito kasi lagi ho nilang tinitira yung flood control ng Davao City mga ka-update. Hindi ipapakita rin naman po natin. Ayan po oh. Oh. Ano po ba yan? Di ba? Yan po yung mahirap sa kanila mga ka-update. Yung tinitira nila yung mga Duterte, pero yung totoo, hindi ho nila alam kung ano nangyari. Dito nga, ghost project matindi ho yung ghost project sa Luzon. Tapos yung tinitira ho nila, nagkonting bahala ho sa Davao City, after 2 hours, 3 hours, natanggal ho agad. Kasi nga, meron nga silang pangontra sa baha. Hindi naman po kasi ibig sabihin ng may mga ganyan hong proyekto, hindi nababahain yung lugar. Magbabaha po, pero matatanggal din ho. Hindi naman po katulad dito sa nangyari ngayon, sa kani-kanilang nasasakupan. Diba? Yan po ang pinagkaiba ng Davao City. Wala hong ghost project sa kanila. Hindi daw nga po uso ang ghost project sa kanila Diba? Kaya nga dito, tuloy lang ho natin. District. Pero kung sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker. That's the last time when we saw each other. Opo sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas ni Presidente yung pagpupunin mo? Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So nasa kong na po kung ano man ang gusto nila, kung sino man ang gusto nila being... Sir, kailan yung sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Nakita kami kahapon. And sir, kailan yung huling meeting niyo with the President? Kahapon. So, if the President, Boji D, What happened during... Kakasabi ko lang ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and to protect the institution for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. May nagkakaroon po ba si House Speaker Romualdez, what will happen to I'm sorry? The President did not ask the House No, he offered to step down. Sir, wala po ba, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? I am gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Yan dapat ang asikasuhin nyo. Yang isa pang hinayupak na si Saldi Curaco. Yan ang dapat nyong pauwiin. Hindi yung sino-sino yung binabanatan nyo. Diba? Totoo naman yan, kailangan umuwi niya si Saldico. Kasi po marami na hong may alam kung anong ginagawa nila. Diba nakita naman po natin, pinull out niya yung chopper at jet niya dito sa Pilipinas. Yung mga ari-arian ho nila sa kanilang mga bahay, yung mga ka-update, unti-unti na hong tinatanggal o nawawala na. Ibig sabihin no, lumilipat na ho sila. Yan po yung katotohanan dyan kasi mga ka-update nasa Amerika na ho yan. Nagsasakit-sagitan na po, nagdadahilan na para hindi makauwi sa ating bansa. Para hindi niya harapin yung mga kailangan niyang harapin. Diba? Will you force him to come home?
I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. Sir, did They're too severe, and it's dragging the house in the mud. If not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Sir, did you try to convince Speaker not to step down? That's not for me to do. If he wants to step down, that's his choice. Kung anong reaction ni Presidente nung makita niyo yung resignation ni Speaker Romualdez? It was one of respect. Dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. How did you feel about it, sir? How did I feel about it? I mean, on a personal level, of course, nakakalungkot din, and the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution, and hopefully, the incoming speaker, Boji D, will bring the House to great heights, one that is accountable and one that is answerable to the people. Kung hindi ba kayo natatakot sa mga protest this coming Saturday? Kasi parang pakiramdam, parang isa sa yata siguro sa nag-force kay Speaker Romualdez to resign is baka nga yung pressure sa kanya to ditong mga issues na to, especially marami na yung Para protest. sa kanya pa yan sagutin, hindi pa yan para sa akin. Sir, magkakaroon ba ng... Palasahan sa chairmanship ng mga committee dito sa House? Sa tingin ko, ma'am, nasa gitna po tayo ng budget. Kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa, at yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leadership. Dahil lang, it's too disruptive to what we are going through. Pero after ng budget season, sir, Hindi po ako yung speaker, tanongin niyo yung speaker. Hindi naman ako nagde-decide. Pero bibigyan po ng position si Speaker si Martin Romualdez sa committee chairmanship? Again po, hindi po ako yung speaker, so hindi ako makasagot ng tanong na yan. So, no changes until matapos yung budget? Ano po? No changes po sa committee chairmanship? Hindi kaya ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan. And then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debate so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. So, your comments sa sinasabi ni Representative Marcoleta na parang cosmetic lang daw to, kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero, kamusta sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta sir? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform, the House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people, and I hope that's what the leadership of Speaker Boji D brings. Do you think yung resignation of Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me to answer. Pero kung di ba, laging continue yung reform sa budget process, would it be... Of course. Hindi naman, wala naman yan sa speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. Wala pong samaan ng loob si President Marcos and si Speaker ngayon? No, wala. Not at all. Okay po sila? Yes, they're very okay. Ano ang naging atmosphere noong magkita si Speaker at si Presidente? Nakita ba sila? Yung nakita. Yeah, nagkita sila kahapon nung nag-meeting kami. Okay naman. Wala namang pressure, sir? Well, kung nakinig kayo sa speech naman ni Speaker Martin, sinabi niya, bumibigat ang pressure sa kanya. So that should answer your question. Major yung productive ng House during these past few years, replicate po kaya under Speaker D at saka yung mga committees, hearings, yung mga quad ko matutuloy pa rin po. Again, you'll have to ask the incoming speaker. That's not for me to answer. But in terms of the legislative agenda, the LEDAC priorities that is handled by the majority leader, we will ensure that all legislation is passed at an opportune and on time. Yes, posible po bang umangin ng tuloy si dating speaker? Tinanong na po yan kanina. House Infracom hearings under the new leadership. House Infracom. Again,
you will have to ask the incoming speaker. That's not the call of the majority leader, that's the call of the incoming speaker. Kung of course, medyo problematic pa rin talaga ang House kasi yung image na laging sinasabi, sabi natin, buwaya. Do you think the new speaker would resolve these issues na? These reforms have to be institutional. And these reforms will not happen overnight. If that is the image of the House currently, then it is the responsibility of the House to change that image through the reforms that we seek. If that is how the people feel, then it is on us as public servants to ensure that changes. Okay? Thank you, everyone.